Ikaw ba'y nag-iisa, walang kaibigan? Good morning! Ngiting tagumpay na naman ang person ninyo. Dahil nasa 2 linggo rin ako may sakit. Kaya laban na naman at kasama ko ngayon si Habi para na naman akong bayawa kalakas. Bali, deliver nga po pala natin ngayon sa Zaragoza, Nueva Ecija. Bali, all client ko po siya and shoutout po kay Ma'am Pinky Inere. And thank you so much po, ma'ams, dahil nananatili po kayong umu-order sa amin at maraming salamat po sa tiwala. At 11:45 na nga ng tanghali ay nakarating na po kami dito sa destination. Ito nga po yung kapatid ni client, pinag-aaralan namin kung paano namin ilalagay yung sofa na order nila sa amin. At syempre, dating gawe, alam nyo na, matibay ako dyan, humanap ng mga masisilungan. Nagsisimula na po kasi yung tag-init. At isa sa mga kalaban namin sa mga deliver, yung mga sobrang init. Anyways, maraming paraan dyan. At ito na nga yung sasakyan ni Kuya. Dahil hindi po pwede na isakay dyan yung sofa na order ni ma'am, ay kailangan namin tanggalin yung bubong ng kanyang sidecar. Bali dito po kasi dapat dadaan, kaya lang may patay daw po doon sa may unahan, kaya hindi makakapasok yung sasakyan namin. At wala yan, panis yan sa amin. Normal na sa amin yung mga ganitong pangyayari. Buti na nga lang at mayroon kaming ekstrang dalang pangsapin at ibinigay na rin namin yan kay Kuya. At mahihigaan po nila yan, matibay ang foam na yan. Ito na nga yung sofa na order sa amin, is Snell sofa set po yan. At ilalagay ko sa screen ninyo ang pinakang outcome yan dahil hindi na po namin pwedeng buksan. Halos karamihan po ng order nila sa amin ay puro fabric po yung ginamit. Water resistant nga lang po. Noong year 2022 po yata o 2021, hindi ko na matandaan sa tagal. Bali wala pa nga pong paayan dyan, kaya pinasama ko na lang si Paul na dapat si Kuya na lang yung magkakabit, pero para sigurado ay pinasama ko na lang din. Hindi naman kalayuan yung bahay nila, kaya naghintay na lang kami. At pagkatapos nga po ay maan kami dito sa Mercury para bumili ng gatas ng inaanak ko. Dahil didiretso po kami kay Makimoto sa Cabiao, Nueva Ecija. At sabi ko nga yung pinakamurang gatas lang, siyas. Pero hindi, doon talaga siya kumuha sa pinakamahal. At yan po talaga yung gatas ng inaanak ko na si Joaquin. And fast forward tayo, andito na kami ngayon sa Nueva Ecija, Cabiao. At hindi na nga ako nakapag-vlog doon sa loob ng bahay nila Maki. Pagkatapos na namin kumain ng merienda ng pansit, konting kwentuhan, ay dumiretso na rin kami sa bahay nila Kuya Rodel. Si Kuya Rodel po ay isang magsasaka, magbubukid, magba-farm. In short, ay isa rin po masipag na tao. At matagal na po namin plano na bibigyan po namin siya ng sofa. And take note, hindi lang po siya ang binigyan namin ng sofa, marami po. Mga kaibigan namin na sobrang sisipag, kaya deserve din po nila na magkaroon ng maayos na sofa. Sa ganitong klase po kasi ng hanap buhay nila, hindi nila uunahin yung ganito. At taon-taon po talaga ay halos ginagawa ko po yan. Nagbibigay po talaga ako ng sofa sa mga taong deserve. Wala naman po ako chiles pinipili. Kaibigan man kita, kamag-anak man kita, kapag deserve mo, ibibigay ko talaga. At wala po ako pinagsisisihan sa lahat ng mga taong naabutan ko. Maalala man nila ako sa hindi, naiintindihan at nauunawa ako dahil may kanya-kanya na po kami mga pinagkakabisihan. Isa lang naman akong instrumento na ginagamit ni Lord para sa kanila. Marami na rin po ako mga blessings na natanggap. Hindi naman siguro masama na kung isi-share ko rin sa iba. Lalong-lalo na sa mga kapwa content creator ko. Hindi po ganun kadali maging content creator. Maraming may gusto niyan. Pero kung tamad ka, itigil mo na yan. Hindi ka tatagal. Dahil karamihan sa content creator o kung gusto maging content creator, kailangan masipag ka. Hindi po pwedeng puro gaya-gaya ka lang. Sa pagkuha pala ng video, sa pag-edit, sa paggawa ng content, lahat. Pagka sinisimulan mo na, doon mo malalaman na hindi ganun kadali. At sasabayan pa ng mga bashers, ewan ko lang kung tumagal ka. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga kapwa content creator ko na hindi pa laging mayroon at maraming darating na mas magagaling. Kaya lagi ko sila sinasabihan na huwag silang aasa sa pagko-content. Dapat laging may reserba. Business, ipon, invest, halos mga milyonaryo nga bumabagsak, kami pa kaya? At eto na nga si Kuya Rodel, ay galing pa nga po sila sa bukid. At wala talaga po siyang kaalam-alam na magbibigay ako sa kanya ng sofa. Ganyan na ganyan din po ang mga itsura o mga reaksyon ng mga iba pang tao, mga nabigyan ko ng sofa noon. At napakagandang blessings po niya ngayong 2025. At hindi lang naman sa akin nakareceive ng blessing niya si Kuya Rodel. Kaya nga sana dapat wag niyo pong kakalimutan o babaliwalain yung mga taong minsan na tayong natulungan. At ito na nga po yung kanilang bagong sofa. Alam niyo chillers, wala naman talagang perfect eh. Maging ako, maging kayo, maging sila, walang perfect. Kaya nga sa pag-aasawa, 'di ba? Una mong mahalin yung hindi mo gusto sa kanya. At hindi pa rin talaga makapaniwala sa Kuya Rodel na siya ay may bago ng sofa. Disclaimer lang po chillers ha, hindi po porket nagbibigay ako o nagregalo ako, nagso-surprise po ako ng sofa na katulad nito, ay mayaman na po ako. Hindi po. Katulad din po ng mga bagsak price, may mga tao po kasi na
minsan sasamantalahin ka kapag ka nakikita yung ganito. Parang yung pagbagsak price, binigay mo na nga ng mura, at tatawad pa rin yan. Halos kulang na lang hingiin. Binigay mo na lahat ng freebies, binigay mo na lahat ng discount, tatawad pa din yan. Alam niyo yung feeling na hindi ka na nila iniisip. Sarili na lang nila ang iniisip nila. Kaya may mga pagkakataon na minsan nawawalan ako ng gana sa mga taong ganun. Sinubuan na kita, sasakmalin mo pa hanggang braso ko. Alam niyo, kung gusto niyo makatanggap ng blessings, maging totoo po kayo at huwag kayong maging mas pagsamantala sa tao. God bless Kuya Rodel at ipagpatuloy mo lang yung pagiging masipag mo at pagiging tapat mo. At maraming salamat nga pala sa pamerienda. Okay, so chillers, andito na kami ngayon sa bahay. Habang nasa biyahe kami kanina, nag-emote-emote ako ng very light lang. Kung alam lang na mga ibang manunood, yung buhay na mga nagnenegosyo, mapalaki mapaliit na negosyo yan, kung alam nyo lang, napakahirap din po kaya. Iba't ibang negosyo, iba't ibang pagsubok, ginagapang po namin yan. May mga pagkakataon na hindi na namin pinapublic kasi hindi naman na kailangan, maging kayong mga manunood po. May mga pagkakataon talaga na dumadating sa buhay natin na tayo lang ang makakasolusyon. Lalo na sa mga breadwinner dyan, shout out. Shout out sa mga katulad namin, kagaya niya ni Maki, kung sino pa, hindi lang naman si Maki. Mga nakakulab ko noon, mga nakasabayan ko pa noon, nung year mga 2020, 21, ganyan. Alam ko na may mga pinagdadaanan din sila. At may mga pagdadaanan pa sila. At maging po kayo. Ayun. So, naisip ko tuloy yung kantang Pagmasdan Mo Ang Mga Bata. Or Itanong Mo Sa Mga Bata. Hindi ko alam kung anong tamang title nun. Sana bata na lang tayo lahat, no? Wala tayong ibang iniisip. Kundi pag nawala lang yung nanay natin, doon tayo mag-hysterical. Tapos pag nakita na natin yung nanay natin, okay na tayo. Yung ganun lang, no? Kasi ngayon, mga pabulok na tayo. Ngayong mga medyo makunat-kunat ng mga balat natin. Aminin mo, ikaw din. Wala eh. Ganun talaga. Maraming pagsubok pero hindi ka pwedeng sumuko. Pag sumuko ka, lalo kang talo. So wala naman kami na pagkwentuhan masyado kanina ni Maki at ni Daisa. Very late lang naman. Pero ramdam ko sa mga galawan nila, sa mga itsura nila, na talagang nakafocus sila sa career. Nakafocus sila sa kung ano yung dapat i-focus. As yun naman ang palaging ko sinasabi doon sa mag-asawa. Na ako, kahit ako wala sa tabi ninyo, alam nyo na mag-PM lang kayo sa akin. Lagi akong nagpapaalala sa kanila na mga pwedeng mangyari sa amin. Hindi lang sa akin, pati sa mga iba pa naming mga kabatch noon. Parang gusto kong kantahin, konting-konti lang naman yung kantang Pagmasdan Mo Ang Mga Bata. So, insert ko dito. Para lang ma-feel ko na, or ma-feel natin na sana na, palagi na lang tayong bata. Ganon! Intro, pasok. Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? Walang kaibigan, walang kasama. Ikaw ba'y nalilito? Mag-isip ko'y nagugulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman o ikaw isang mahirap lang? Sino sa inyong dalawa ang mas nahirapan? Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ay walang nakikita sa takbo ng buhay nila. Masdan mo ang mga bata, ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata, ang sagot ay makikita. Baing tao, walang pakialam sa mundo, ngunit ang katotohanan, ikaw ba'y naguguluhan? Tayo ay naglalakbay habang natin ang buhay. Masdan mo
nakikita.